po sa ating lahat. Welcome po sa Midweek Fellowship. Salamat po sa privilege na tayo ay sama-samang magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoong Jesus. Kaya mag-invite po tayo sa ating mga kakilala, kaibigan at kamag-anak para makapakinig po sila ng salita ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Wala tayo ibang gagawin sa araw na to. Hindi purihin siya, awitan siya, sayawan siya. Amen! Hallelujah! Praise you, Jesus! Nagalakan sa puso'y umaapaw, hindi maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pag-igis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasan ay napatawag na. Pinagdiriwang ka namin, iniwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Hallelujah! Praise you, Jesus! Hallelujah! Magdiwang tayong celebrate natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Kagalakan! Praise you, Jesus! Kagalakan sa puso'y umaapaw, hindi maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pag-igis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasal ay napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang
Panginoon, ang biyaya mo at higit at sapat pa sa aming pangangailangan, Panginoon. Hallelujah. At wala nang higit pa sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na to, Lord, na pinagkaloob mo po sa amin, Lord, na meron po kaming privilege, meron po kaming opportunity, Panginoon, na muli kami makapagpuri. Ipagpasalamat po namin, Lord, ang lahat ng bagay, lahat ng biyaya na pinagkakaloob mo po sa amin, Lord God. Ang aming hininga, ang paggising mo po sa amin, Lord, sa araw-araw, Lord. Ang aming pamilya, ang pag-ingat po sa amin, Lord God, saan man po kaming dako pumunta. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat. Lord, minsan, Lord, nakakalimutan namin, Lord, magpasalamat sa iyo. Minsan, Lord, tinitake for granted namin, Lord God, lahat ng mga pagpapala na pinagkakaloob mo sa amin, Lord God. Hallelujah. Pero Lord, salamat, Panginoon, dahil kahit kami nakakalimot, kahit kami hindi tapat, Panginoon, salamat at meron kaming tulad mo, Lord God, na Diyos na tapat magpakailanman, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Na Lord, Ikaw yung source namin, Lord, ng kalakasan. Sa tuwing na kami nangihina, Panginoon, hallelujah, malaya kaming nakakalapit sa trono mo, Panginoon. Panginoon, nahihiling namin, Lord, ng lahat ng bagay. Hallelujah, ayon sa kalooban mo, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Lord God, dahil meron kaming Diyos, nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah, na binubuo sa amin, Lord, yung buong pagmamahal, buong pagpapala, buong pag-iingat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Every time, Lord, na nagkukulang kami, Lord, sa pag-asa, Panginoon, Ikaw yung nagpapaalala sa amin, Lord God, na huwag sumuko. Ikaw yung nagpapalakas sa amin, Panginoon. Hallelujah. Sa gitna, Lord God, ng kaguluhan sa mundo na to, Panginoon, meron kaming Diyos na source ng aming peace, ng love and ng joy. Hallelujah, Jesus. Kaya Lord, bayaan mo po kami, ang bawat isa na naririto, Lord God, ay humarap sa mahabaging trono mo, Panginoon. Nagpupuri, nagsusumamo, tinudulog namin, Lord, ang lahat-lahat sa iyo, ang desire ng aming puso, pangarap namin, Lord, lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. Hallelujah. Kaya hayaan mo din, Lord God, na purihin ka namin, awitan ka namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Maibigay namin sa iyo, Lord God, yung pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila, Panginoon. Lord, you deserve the highest praise, Panginoon. At ito ang dahilan, Lord God, kung bakit kami nabubuhay. The reason that we live is to worship you, O God, at wala nang iba pa, Panginoon. Kaya Lord, araw-araw, Panginoon, sa bawat minuto at segundo ng buhay namin, iniisip ka namin, pinapasalamatan ka namin, Lord. Dahil napakabuti mo po sa amin. Napakabuti mo po, Lord God, sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Hayaan mo po, Lord God, na awitan ka namin. Dinggin mo po, Lord God, yung aming pag-awit para sa iyo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko
salamat sa sukdulang biyaya mo. Walang sanang manunubos na umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y igawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di na mahiran ang kapanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa pauwitan ka namin. Jesus, hallelujah! O Diyos ng katarungan, tihana, kahit minsa'y di na mahiran ang kapanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat.
Purihin po natin ang Panginoon. Alam ko po na naihanda na natin ang ating sarili sa mga awiting espiritual na ating inawit. At ngayon naman po, tayo ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig ng mabiyayang salita ng ating Panginoong Jesus sa series na Encountering Jesus in His Healing, sa topic na Healing the Centurion's Servant, na ibabahagi po ng ating kapatid na si Brother Alex Santos Jr. Purihin po natin ang Panginoong Jesus. Isang mapagpalang oras po sa ating lahat na nakikinig sa ating pong live streaming. At alam ko po na ngayong kalagitnaan ng linggo, lahat po ay excited na makaranas ng kapahingahan sa piling ng Diyos sa pamamagitan po ng patuloy na pakikinig ng kanyang mga salita. Amen po ba? Sige nga po, kung excited tayo na makaranas ng kapahingahan sa piling ng Diyos, tayo nga po ay mag-share na ating pong gawain. At paki-heart po natin, may heart po dyan. At pwede din po tayong mag-type ng amen sa ating pong YouTube comment section. At share na rin po natin, kasi alam niyo po mga kapatid, kagaya ng mga nauna nating serye, hindi lang po tayo basta nakikinig ng salita ng Diyos at natututo. Diba? For for more than 3 months, I think, parang mag-aanim na buwan we are encountering Jesus through His Word in different, facets ba yun? Na masasabi natin, Nagsimula tayo sa forgiveness, na pag ang Panginoong Jesus pala ay na-encounter natin sa buhay natin, we will find forgiveness. Pero hindi po natapos sa kapatawaran, Nakita din natin nung nakaraang serye, di ba? 10 mga himala ang kayang gawin ni Kristo sa buhay ng isang taong tunay na nagsusuko ng kanyang buhay. Kaya mga kapatid, doon nakita natin sa serye yun, hindi pala kalugihan ang masumpungan si Kristo sa buhay natin, because we will encounter His miracles. Sabi nga, ang buhay Kristiyano hindi mahirap, hindi imposible, supernatural, because the God that we serve, the God whom we surrender our lives, is a God who can do all kinds of miracles. Amen? At ngayon po, tayo po ngayon ay papasok sa isang panibagong serye, pero encountering Jesus pa rin. At dito po makikita natin sa seryeng ito na sinimulan ng pastor last week, kung paano ang puso ng Diyos, ang pagmamalasakit sa atin ng Panginoong Hesus ay pagmamalasakit na ang ibig. Gumaling tayo. Amen. Kasi pangako na po yan Pangako yan ni Jesus Christ. Ano sabi sa Bible? Sa sugat na kanyang tinamo, sa sugat na kanyang tinanggap, kagalingan ang ating nasumpungan. Amen? At sa gabi pong ito, or sa oras na ito, what we are going to unveil is the healing of Jesus, pero hindi lang basta simpleng healing. Kasi ang Panginoon pala, pag humingi tayo ng kagalingan, hindi lang para sa ating sarili na katuon ito. Ang kagalingan palang ibinibigay ni Kristo pag na-encounter natin siya is a healing that transverse, di ba? Parang ganun di ba? Tumatawid siya hanggang sa mga taong mahalaga sa atin. At makikita po natin ngayon sa kwento ng isang kawal, ng isang centurion, kung paano when he encountered Jesus, he encountered the healing, not just for himself, but to his servant. So simulan na po natin ang ating pagtalakay.
Yung ating pong paksang aralin ay mababasa po natin sa Mateo 5:8, 5 to 13. When healing comes from an unexpected place. And later on, makikita nyo, ano ba yung lugar na tinutukoy dito? How unexpected the place was. So, ang sabi po sa Mateo 8, 5 to 13, ito po ang kwento, no? Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, actually, ito pong senaryo na to ay after nung pagpapagaling niya sa may bulutong, yung topic ng pastor last week. So, sa Capernaum, lumapit kay Jesus ang isang opisyal ng hukbong Romano. Take note, this is not just a simple military personnel. This is an official, a military officer. Isang opisyal ng hukbong Romano. Ibig sabihin, may mataas na katungkulan. Ang sabi ng opisyal, Ginoo ang aking katulong. So take note, not even his family member, not even his friend, but a servant. Ang aking katulong ay paralisado or na-paralyzed. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. So you see how hopeless the situation was. The servant was bedridden, nasa bahay lang, and was not just bedridden, kundi being in pain. Diba? Tormented by his situation. Ano ngayon ang sagot ng Panginoong Hesus? Pupuntahan ko siya at pagagalingin. Nakita nyo? Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa. When we encounter Jesus, makikita ninyo talaga yung desire ng Panginoon na magpagaling. Ano? Kaya nga diba last week, ano sabi ng kwento, ibig ko gumaling ka. Hindi po kailanman ninais ng Diyos na manatili tayong nahihirapan sa anumang karamdaman na ating pinagdaraanan. Amen. Ibig niya. With eagerness, with initiative, ang sabi niya, pupuntahan ko siya. Hindi lang basta dalawin, kundi at paggagalingin. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ito po, lagi natin itong naririnig, ano? I am not worthy. Diba? Diba? Na napapasukin ka sa aking silid, sa aking tahanan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pero mamaya makikita natin bakit sinabi nung centurion ito. Ayaw ba niyang makasama si Jesus Christ? Nahihiya ba siya? Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno. At may nasasakupan ding mga kawal. So, ito yung explanation niya, bakit hindi na kailangan ni Jesus na sumama pa. No? Kasi daw siya, bilang opisyal, he has a superior and he also has someone who is subordinate or who are subordinates na pinamumunuan niya or nasasakupan. E ano ibig sabihin ng centurion? Ito ibig niya sabihin, kapag inutusan ko ang isa bilang isang opisyal, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. Ang isa naman, pag sinabi niyang halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, so may alipin pa siya, no? Gawin mo ito, pag inutusan niyang may ipagawa, ang sabi, ginagawa nga iyon na yun. So, makikita ninyo that this particular military officer knows how authority, di ba, works. Kaya anong naramdaman ni Jesus? Hindi siya nalungkot na para bang hindi ako gustong kasama nito eh. Namangha si Jesus. He was astonished when he heard
ang sinabi ng taong sumusunod sa kanya. At ngayon, ano sabi niya dito sa mga nakapaligid sa kanya? Tandaan ninyo, mga alagad, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Imagine, isang kawal, isang alagad, military official rather, was affirmed and recognized by the Lord to have great faith. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong ito'y sanay kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Kaya't sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon, ay gumaling ang servant ng centurion, ng kapitan. Alam niyo mga kapatid, marami pa tayong pag-uusapang encounter of healing. Amen? Marami na rin tayong napag-usapan ng mga encounter of miracles. Di ba? Sa maraming himala ni Jesus, napapansin natin karamihan ang lumalapit sa kanya, mga taong walang boses, walang kapangyarihan, or walang pangalan. Kaya nga 'di ba last time yung example ni Brother Tonton, may ketong, 'di ba? Nilalayuan, pinipintasan, pinagdidirian, walang personality sa lipunan. And usually, iyan ang nakikita natin na lumalapit sa Panginoon, no? Parang yung mga hopeless case. But this time, hindi po isang hopeless personality ang lumapit sa Panginoon. Ang lumapit kay Jesus ay isang Romanong centurion. Ano ibig sabihin nun? An official, an officer of the Roman Empire. Imagine niyo isang mananakop. Di ba, opisyal ng isang hukbong mananakop ang lumapit at humingi ng tulong sa Panginoon. Isa pa, hindi ito isang Hudyo na naniniwala sa Diyos. Isa itong Hentil. And what really amazed Jesus is that this particular person has a power. Pwede siyang magpagaling, pwede siyang magpagamot, lumapit sa mga dalubhasang manggagamot ng panahong yon. Pero, mas pinili niyang lumapit sa Panginoong Jesus. At makikita ninyo, because of this, pinuri siya ni Jesus. Kaya mga kapatid, ito pong paksa na ito pong kwento na ito na ating hihimay-himayin mamaya, ipinakikita nito kung anong uri ng pananampalataya ang nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Yung namamangha ang Panginoon, yung faith that astonishes God, faith that pleases God, faith that makes God happy, satisfied, and proud. And this kind of faith is not about position, not about title, not about background. Hindi tungkol sa kung anong meron ka, hindi tungkol sa kung anong kaya mong gawin, kung ano ang iyong nakaraan. The kind of faith that pleases the Lord. Ang pananampalatayang tunay na nakapagbibigay kaluguran sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kwentong ito, makikita natin is about the posture of our heart.
ano, kanino, para saan nakatuon ang iyong puso. Amen. Yan po ang pag-uusapan natin at hihimay-himay natin. So, simulan po natin sa isang katotohanan na ang pananampalataya na nagbibigay kaluguran sa Diyos ay isang pananampalatayang mapagpakumbaba at hindi pananampalatayang nakatuon sa sarili or mayabang or nagbibilang. Kung babalikan natin yung kwento, makikita ninyo mga kapatid dito, no? Sa kabila na ang centurion ay isang opisyal, may kapangyarihan, pero ipinakita niya na itong kapangyarihan niyang ito walang halaga sa harapan ng Diyos. In fact, magugulat ka pa, di ba minsan pag powerful tayo, napaka-demanding natin. Parang gusto natin, binadalaw tayo, pinupuntahan tayo, binibigyan at piglalaanan tayo ng oras. Hindi naman po iyon tanong or question sa Panginoon eh. Makikita nyo, gusto pa nga ng Panginoon eh. Amen? Kung tatanungin ninyo ang puso ni Jesus, He is more than willing to be with you when you need Him. Di ba? Hindi ito question about God eh. Kasi gagawin ng Diyos ang lahat, makasama lang tayo. Kaya nga ginawa ng Panginoon, di ba? Hindi niya kailangang magkatawang tao kasi siya'y Diyos. Pero siya'y nagkatawang tao just to be with us. Just to experience and feel what does it mean? Or what did it mean? Doon sa pakiramdam na nasasaktan, nahihirapan. Pinagdaanan lahat yun ng Panginoon eh. Para ipakita, Alex, kung ako tatanungin mo, gusto ko gumaling ka. Kung ako tatanungin mo, gusto ko makasama ka. Kung ako tatanungin mo, gusto ko baguhin ang buhay mo at patawarin ka. Pero mga kapatid, sa pagkakataong ito na mangha ang Panginoon, kasi nakita niya na sa kabila ng kagustuhan niya, napuntahan, makasama, paglingkuran at pagalingin ang katulong ng isang Romanong pinuno. Nakita niya ang kababaang loob. Hindi sinabing, mabuti naman at sasama ka. Kasi padadakip kita pag di ka sumama. Di ba? Pwedeng mag-demand ang centurion. He can demand. Bakit pwede siyang mag-demand? Di ba? Di ba? Yung centurion may rango. He is a captain. Bagamat he has an official above him, pero he has a power and authority beneath him. Di ba? May kapangyarihan siya eh. Actually, pwede nga hindi na siya magmakaawa sa Panginoong Hesus eh, di ba? Mga malulupit naman itong mga Romanong kawal nung araw. Pwede niyang padakip ang Panginoon. Pwede niyang hostagein, pwede niyang kidnapin ng Panginoong Hesus at ususang, pagalingin mo ito. And this particular military officer, sanay siya na sinusunod siya. Kinuwento pa nga niya. Di ba? Kinuwento niya na, sabihin lang niya dito, gagawin, utusan lumapit, lalapit, may ipagawa, gagawin. Di ba? That is the position of the centurion. Pero kahit isa wala siyang ipinagmalaki doon. Pagdating sa Panginoong Hesus, iniwan niya ang kanyang otoridad at yumuko ang kanyang puso. Yan yung tinatawag nating the posture of the heart. True faith that pleases God comes from the heart
that knows how to bow down, how to lower himself or itself. Yung tunay na pananampalataya, mga kapatid, nagsisimula when entitlement ends. Kaya nga sa lingkod paulit-ulit tayo. All about grace, all about grace, all about Jesus. Faith has nothing to do with you. It has nothing to do with who you are, what you have, what you know, or what you can become by your own effort, character, and treasures. Ang pananampalataya po na totoo, kagaya ng ipinakita ng isang centurion, ay pananampalatayang hindi nakatingin sa kung anong meron siya. Amen? Kaya nga, di ba, sinabi sa Bible, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po yung literal na mayaman ang tinutukoy dito Bagamat literally pwede rin. Pero hindi po discriminatory ang Panginoon sa mayaman financially or in wealth. Ang tinutukoy dito yung mga taong ang lagi nakikita ay yung kanyang merito. Yung taong nakikita yung kanyang qualification. Yung tao ang lagi nakikita, may pera naman ako Magsimba ako't hindi, kakain ako. Magdasal ako't hindi, dahil may trabaho ako, mabubuhay ako. May insurance, health insurance ako. Pag nagkasakit ako, kaya kong gumaling. I have so many wealth and riches in this world. Kaya hindi ko kailangan matakot sa Diyos at mahiya sa Diyos sa mga ginagawa ko. That's not faith. That's fake. Ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, is a faith that comes from God alone, not from us. Kaya nga, sabi natin dito, true faith begins where entitlement ends. Nakakalungkot kasi, mga kapatid, sa panahon natin, ako, medyo guilty ako dito. Kaya pare-parehas tayong tinuturuan ng Diyos, mga kapatid, Madalas, ang dasal natin ganito Lord, naglilingkod naman ako. Sana, Lord, pagpalain mo ako. Pagalingin mo ako. Lord, naglilingkod naman ako. Bakit sa akin pa dumapo yung sakit? Hindi kanino gusto. Di ba? Parang undiscriminatory naman. O kanino mo gusto pumunta yung sakit? Di ba? We always utter our qualification in prayer. Yung iba naman ang sabi, Lord, 43 years na ang lingkod. Lahat ng kasaysayan na yon, saksi ako. Matagal na akong Kristiyano. Siguro naman dapat nararanasan ko na to. Minimeasure natin minsan yung tagal ng isang bagay, ng journey natin sa Panginoon para makita natin na dapat. Still entitled. Ito, normal to. Narinig natin, Kristiyano at hindi. Lord, mabuti naman akong tao. Di ba? Parang walang masama sa unang pandinig. Tama yung naglilingkod. Tama na matagal ka ng Kristiyano. Tama na mabuti kang tao. Pero ang mali, ang ipagmalaki mo to at ilatag sa harapan ng Diyos para dinggin ang iyong panalangin.
Amen. True faith begins where entitlement ends. Hanggat ang tuon natin ay nakatingin sa ating sarili. Not about grace, not about Jesus. We will never ever have, sabi nga, an organic encounter with Jesus and His forgiveness, miracles, and healing. If we truly want to encounter Jesus in an organic manner, you need to end your entitlement and start bowing your head before Him. Amen. Kasi, ano sabi ng awit 51:17? Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat. Anong uri ng handog yung karapat-dapat? Ay ang pakumbaba at pusong mapagtapat. A faith that is humble, not entitled. Hindi po natin pwede ipagmalaki ang pananampalataya natin. Later on, makikita nyo. At the end of the day, faith is just a channel of blessings. Faith is just a channel of healing, miracles, and forgiveness. Everything is all about faith, ay all about Jesus. Si Jesus at Jesus pa rin at ang kanyang pag-ibig at kagandahang loob ang nagpapatawad, nagpapagaling, at gumagawa ng himala sa buhay natin. Yan ang unang gustong ituro sa atin ng istorya ng pagpapagaling sa alagad ng isang kawal. Amen? Pangalawa, anong uri ng pananampalataya yung nakalulugod sa Diyos? Faith that understands authority. Ang sabi sa Mateo 8:5-13, I mean, particularly on verse 8, di ba sabi, pupuntahan ko, sabi ng Panginoon sa verse 7, ano? Sabi ng centurion, hindi ako karapat-dapat na puntahan niyo pa, Panginoon. Bakit? Sabihin lamang po ninyo. Just say the word at gagaling na ang aking katulong. Doon po namangha ang Panginoon. Wow! This is a great faith. Ganun katindi yung pananampalataya. Kasi alam niyo mga kapatid, ang bentahe nung ano na to, nung kawal na to, he is a military man. Isang alagad, isang kawal, isang militar. 'Di ba? Isang ang tawag natin dito, soldier. At bilang isang uniform personnel sa panahon natin, ano, he understood authority. He knows well what authority means. Kaya nga, pag pinag-usapan yung authority, alam niya na it doesn't need proximity. Ano ibig sabihin nun? Hindi kailangan nandyan ng commander-in-chief para sundin. As long as alam mo na itong kautusan ay binanggit at sinabi ng yung commander-in-chief, kahit wala siya dun personally, you will follow. Everyone will follow with no question asked. That's authority. Di ba? Tayo, no? Baka naman sumusunod lang tayo sa Panginoon pag nasa loob tayo ng simbahan. Ang bait-bait natin, ang galang-galang natin, ang masayahin natin, ang sipag-sipag nating maglingkod. But pag wala na tayo sa within the proximity or within the space wherein God is sensed physically, baka hindi na tayo sumusunod. Hindi na tayo naniniwala. Hindi na tayo nagtitiwala. Diba? If we truly believe in Jesus, kahit nasan tayo, mananalig tayo.
Kahit anong sitwasyon natin, magtitiwala tayo. That's authority. Itong tao na to, alam din niya that authority does not need effort. Lord, puntahan mo na, sige na. No. Hindi kailangang mamatay ng paulit-ulit ni Kristo para mapatunayang mahal ka. Sapat na ang minsan at magpakailanman na paghahandog ng Panginoon para magtiwala ka sa kayang gawin ng Diyos. Kaya nga yung kaligtasan, once save, always save eh. At once na nainiligtas ka ng Panginoon, dapat nandoon na yung pananalig mo, amen, na yung minsang pinatunayan ng Diyos sa buhay mo ay kanyang lulubusin hanggang sa katapusan ng panahon. He will be faithful now and forever. Hindi kailangan mag-effort ni Jesus sa'yo. Kasi naniniwala ka sa salita ng Diyos. Hindi mo kailangang ipamper pa. Hindi yung nagpapa-importante pa tayo. Na dapat ganituhin, itrato nyo akong espesyal para mag-stay ako sa lingkod. Hindi po ganun ang tunay na pananampalataya. If you believe in Christ, kahit yung mga tao sa paligid mo nagkukulang ng effort, hindi ka sa kanila nakatuon, kundi sa Panginoon. Sa salita niya, sa authority niya. Si Brother Tonton, hindi naman siya all-powerful na lahat ng gusto natin, lahat ng kailangan natin ibibigay. Pero dahil siya ay tinalaga ng Panginoon, we submit, we follow, we obey within the bounds of the Word of God. Diba? Hindi yung puro tungkol sa atin. Hindi yun ang faith. Kaya nga sabi, faith that works. Ang tunay na pananampalataya, kaya kang pakilusin kasi nagtitiwala ka sa nag-utos at Panginoong sinusunod mo. Kaya nga diba, ano sabi ni Brother Tony? Faith is not a feeling. Pakiramdam ko, special ako kasi ang sipag-sipag naman nila. Bini-welcome nila ako lagi. Binibigyan nila ako ng magandang pagtanggap. Sige, magpapatuloy ako sa lingkod. It's not about feeling. It is a decision we make based on truth. It is a decision. Decision to. Na kahit not within the proximity, kahit hindi ka nakakaramdam ng maraming effort, kahit hindi ka ulit-ulitin na utusan, pero dahil sinabi ng salita ng Diyos, dahil sinabi ng Panginoon na pinaglilingkuran mo, you will follow. That's your decision. Not because of them, but because of your decision to submit to the authority of the Word of God and to the Lordship of Jesus. Di ba? Doon namangha ang Panginoon. Naniwala yung centurion, he believed that Jesus' words, because it is the Word of God, carries power even at a distance. That's so much faith. At mga kapatid, alam nyo, sa mundo, ang tingin nila doon, blind faith. That's not blind faith, pagtawanan ka na nila. Ito naman, inuubos yung pera sa church, nagpapaloko sa pastor. Ito naman dapat ang taas na nang naabot sa career, yun, puro paglilingkod sa simbahan ng inuna. Tatanga-tanga. No, that's not blind faith. Kung tunay na kilala natin ang authority ni Jesus,
At nauunawaan natin ang lordship ng Panginoon sa buhay natin. Kagaya kung paanong nauunawaan ng centurion how command works and authority works. That's not blind faith. That is informed faith. Sa lingkod po, hindi tayo blind follower. We are informed disciples and follower. Wala dito na inuutusan ng bara-bara at ikaw naman sunod na sunod ng walang dahilan. Naniniwala ako na lahat tayo dito, kaya tayo sumusunod sa Panginoon, kaya tayo naglilingkod, kaya tayo napasasakop, kaya tayo naniniwalang pagagalingin tayo ng Diyos, kaya tayo naniniwalang gagawa ng himala ang Diyos sa buhay natin, kaya tayo naniniwalang iaahon ng Diyos tayo sa kahirapan, kaya tayo naniniwalang hindi tayo iiwan ni pababayaan ng Panginoon kasi tapat ang Diyos na pinaglilingkuran natin, kasi narinig natin ang mga salita ng Diyos, kasi seryoso tayong nag-aaral ng kanyang mga salita at naniniwala at nagtitiwala na mangyayari ang mga salitang ito ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. None of us here are blind, faithful, or followers. We are all enlightened by the Word of God. Amen. Tayo ay sumusunod, hindi dahil tayo bulag na nananampalataya, kundi naliwanagan ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa patnubay ng Espiritu Santo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, hindi po sayang na tayo'y may nauunawaan. Amen. Kaya patuloy tayong makinig ng salita ng Diyos. Patuloy tayong magtiwala sa mga salitang napapakinggan natin. Maaring sa ngayon, hindi mo kailangan, pero darating ang panahon, you will need those words and promises of God. And when the time comes, like the centurion, you will be an informed follower. You will have an informed faith. Kaya hindi ka doubtful. You are decisive. Kaya mong magdesisyon na sumampalataya. Kaya mong magdesisyon ng walang pagdududa na sumunod at magtiwala. And that's faith. May certainty ka. May substance. That's faith. Palakpakan nga po natin. Amen. Sabi nga sa Isaiah 55:11, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tuto pa rin ito ang aking mga balak. Gagawin ito ang aking mga ninanais. That is how authoritative, that is how trustworthy yung salita ng Diyos. Lahat ng balak, lahat ng ninanais matutupad. Hindi ito bumabalik ng walang katuturan. Kaya kung naniwala yung centurion, church, naniwala din tayo. Healing did not come from because Jesus touched the servant. Healing came because Jesus spoke. Kaya mga kapatid, kung kailangan mo ng kagalingan sa oras na ito, hindi mo kailangang mahawakan ng Panginoon. Hindi mo kailangang may patunayan muna ang Panginoon. Sabi ni Jesus last week, iibig ko gumaling ka. At sabi ni Jesus ngayon sa centurion, pupuntahan kita. Pagkakalingin kita. Pagkakalingin ko yung kawal mo. Gusto ng Panginoon gumaling ka. Amen. And you should believe in that authority of His word. Magtiwala ka sa otoridad ng salita ng Diyos at ni Kristo. Palakpakan po natin. At pangatlo po, isa pang matututunan natin sa isang dalisay at magandang pananampalatayang nakalulugod sa Diyos,
na ipinakita ng centurion, faith that pleases God is intercessory. Ano ibig sabihin ng intercessory? Pwede kang dumulog para sa iyong kapwa. Mag-intercede. Di ba? Maging agent in between before God and the person that you want to see and experience healing. Ano sabi ng lalaki? Ginoo, ang aking katulong ay paralisado, hindi para sa kanyang sarili. Tandaan nyo, the centurion came for his servant, not for himself. He came for someone beneath him. Not even nakapantay niya. Makikita nyo, no? Hindi lang basta lingkod alipin, mababa sa kanya, utusan lang niya. At kung titignan natin sa panahon natin, these are someone who are considered significant, insignificant, walang halaga. Mga kapatid, kaya nga di ba, yan ang itinuturo sa atin ng salita ng Diyos, di ba? The Spirit of the Lord God is upon me, for He has anointed me to bring good tidings to the meek. Ibahayag ang mabuting balita sa mahihirap. Di ba? Pagalingin ang mga bulag. Palayain ang mga sinisiil. Di ba? We are called to intercede for the broken, for the blind, for the poor, for the meek. Amen. Hindi tayo narito para pintasan sila kasi mga wala kayong pananampalataya, kasi mga tamad kayo sa salita ng Diyos. No. Ni napagdasal mo na ba sila? Ni nailapit mo na ba sa Panginoon yung mga mahal mo sa buhay na yan? Yung mga kaibigan mo na yan? O puro ka pintas? Puro ka pang mamaliit sa kanilang pananampalataya? Pinagtatawa na natin. Pero ang tanong, naidulog mo na ba sila sa Panginoon? Mga kapatid, alam niyo po ba sa kulturang Romano, servants are indisposable, are disposable. Tinatapon lang nila yan pag wala nang pakinabang. Sa isang legit Romano, dahil may sakit itong katulong at alipin ng centurion, ang dapat ginagawa dito, tinatapon na, pinapalitan na. Pero hindi Because faith has something to do with love. Faith is not selfish. Di ba? Hindi niya basta kayang itapon yung alagad na to, kundi mahalaga to para sa kanya. His servant was valuable. And ito yung sinasabi nating posture of the heart. He not just know how to bow down, now to humble. It is not just how to submit to authority. Puro pababa Nakita niyo yung faith? Puro payuko Di ba? Walang faith na pataas. Nakita nyo? Humble. Payuko ang faith. Di ba? Understand authority. Submission. Yumuyuko ang faith. At dahil nga ang faith, yumuyuko, nakikita nito ang pangangailangan ng mga nasa ibaba, yung mga nangangailangan ng tulong. And that is the reflection of heart. Christ's heart. Yan ang puso. That is the posture of faith. At yan ang matutunan natin pananampalataya, hindi mayabang, hindi mapanghusga at mapanlangit. Isang pananampalatayang marunong magmalasakit. Sabi nga sa Pilipos 2:4, kapatid, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lang sa inyong sarili. Amen? Ito maganda kwento ni Job Sabi sa Job 42:10, palitan na lang. Job 42:10, ang sabi, ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati. Kailan? Bakit? NANG to mga kapatid, NANG nang. Big sabihin, how did God return all the riches of Job? How? Nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan.
Hindi lang basta ibinalik yung pagpapala, hindi lang binigyan ng kagalingan, dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Namatayan siya ng anak, yes, masakit yun, pero nung pinalitan ng Diyos yung mga anak ni Job, itinuring pang pinakamagaganda at pinakagwapo sa lupain. Yung kayamanan, dinoble yung mga namatay na hayop, na pangsaka, dinoble ng Diyos. Yung nawalang tahanan, binalik ng Diyos, dinoble ng Diyos lahat yun. How? And why? Because Job knows how to pray for his friends, for someone else, not just for himself. Ang tunay na pananampalataya hindi selfish. It's always giving. It is always sharing. Ang pananampalatayang nakalulugod sa Diyos, kagaya ng centurion, marunong manalangin para sa iba. Marunong manindigan para sa kanyang kapwa. Ipagtanggol, hindi division. Hindi division ang hinahasik. Kasi mayabang yung iba sa sobra. Di ba sabi ng Diyos ganito, kaya dapat yan Hindi ganun eh. Hindi ka nagmamarunong, hindi ka nagmamayabang sa pananampalataya. You reconcile people. You do not cause division because you are right. You cause reconciliation because you are good. You stand in the gap. You are the bridge that bring people to God and carries the burden of the weak. Pinapasan mo ang kabigatan ng mga mahihina ng iyong kapwa. Kahit pa sa tingin mo hindi na. Di ba yung centurion? Pwede niya na itapon yung kawal eh. Kaya nga yung puso natin sa discipleship, mga kapatid, mahalaga sa puso. Pag pinag-usapan ng discipleship, mahalaga yung pusong kinukurot para sa mga lost. Pag nawala yung burden for the lost na yan, na ang tingin mo na lang, mahalaga, okay na ako, okay na yung pamilya ko, komportable na ako, langit na ako. Pag ganyan ang naging puso mo, hindi lumalago ang pananampalataya mo, maling pananampalataya ang meron ka. True faith knows how to feel burden for the lost. Hindi ka masaya na ikaw lang ang ligtas. Hindi ka kontento na ikaw lang ang mabuti ang buhay. Hindi ka nag-e-enjoy na makitang napapahamak ang mga taong hiwalay sa Diyos. You carry the burden of the weak. At itong mga pananampalatayang ito na nagtuturo sa ating yumuko, magpakumbaba, nagtuturo sa ating magpasako sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. At nagtuturo sa ating magmalasakit sa ating kapwa kahit pa hindi natin kapantay. Alam mo mga kapatid, that is the kind of faith that astonishes Jesus. Hindi hindi lang yung akala kasi natin para mamangha ang Diyos sa atin, kailangan marami tayong output. We are productive enough. Masipag tayo sa gawain ng Diyos. Tama yun. Tama yun. Masipag tayo. Tama yun. Pero kung kaya ka nagsisipag para mapansin yung sipag mo, yun yung mali. Kung nagsisipag ka kasi nagtitiwala ka na kayang gawin ng Diyos lahat sa buhay mo, yun ang tama. Amen? Kung kaya nagsisipag kang abutin yung mga malayo sa Diyos kasi may malasakit ka at ayaw mong mapahamak sila, yun ang tama. Yun yung centurion. Hindi para magbilang, hindi para magmagaling, hindi para maging mahusay. Ano sabi sa verse 10 ng Mateo? Namangha si Jesus. Kasi ano sabi? Napakalaking pananampalataya naman ito. At bakit siya namangha? Alam niyo mga kapatid, napakadalang mamangha ng Panginoon sa Biblia. Pero in this particular verse, he was amazed by what? Not by miracles, not by crowds,
not by religious activity. He was astonished and amazed by the faith of a centurion, by a faith from a Gentile. Hindi po siya namangha sa isang Hudyo na dapat naman mamangha siya. Pero ang sabi niya, di pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tama bang isipin ko rin ang tinutukoy ni Jesus dito? Kahit yung mga unang Israelita. Sabi dito, maraming buhat sa silangan kanluran at tudulog sa pagkasalo ni na Abraham. Isaac at ako. Pwedeng kasali tayo sa tinutukoy ni Jesus dito. Yung iba nga sa atin, ang yabang pa eh. Tagal ko nang kilala si Jesus. Kilala ko si Lord, Lord God. Ito nga, hindi matawag si... Alam niyo mga kapatid, kung batalo tayo nito, he knows how, kahit hindi niya matawag, alam mo yon yung, even if his knowledge about Jesus is less, pero yung faith niya is more eh. So great. Kaya nga, hindi kung gaano kakahusay at kagaling. Kaya mga kapatid, tigil-tigilan na natin ang pagiging mayabang because of our faith. This story of the centurion who astonished Jesus is a story that should humble and awaken us. Baka tayo ang tagal na nating nakikinig ng salita ng Diyos, hanggang ngayon hindi pa rin tayo marunong magpakumbaba. Hindi pa rin tayo marunong magmalasakit. At hindi pa rin tayo marunong sumunod sa salita ng Diyos. Ito, Gentile, not even Jew, not even a person who called Jesus Lord, Ginoo lang eh. Pero despite that distance, this particular person caused astonishment. Yan ang tunay na pananampalataya. Yan ang tunay na hinahangaan. Huwag si Brother Alex ang hangaan niyo. Huwag si Brother Bobby, huwag si Brother Tonton. Ang hangaan niyo ay yung pananampalataya ng tao nito na sa kabila ng kanyang pagiging malayo at hindi tinuturing na kabilang sa sambahayan ng Diyos, kayang manampalataya ng totoo at dalisay at kayang pangain ng Panginoon. Kaya kausap ko ngayon, this is a personal message dun sa 8 graduates and recently consecrated leaders. Sister Janice, Sister Ge, Sister Yeng, Sister Glenda, Sister Marge, Brother Omar, Brother Chris, Brother John. Just like the military persons, you are now a leader. Sana bilang pinuno ng ministeryo kung saan kayo itinalaga ng Diyos, okay na maging masipag, okay na maging produktibo, okay na maraming output. Pero sana sa kabila ng yan, hindi lang tayo performance-driven. We must be faith-driven. Dapat gayahin natin itong centurion. Dapat marunong tayong magpakumbaba. Mas marami tayong natatapos, mas marami tayong naisa sa katuparan para sa Diyos, mas nagiging humble tayo at mas nakikita natin talagang wala akong kayang gawin kung hindi dahil kay Kristo. Na kaya nangyari lahat yun because Jesus is with me. Dapat marunong din tayo na sumunod. Na handa kang pumunta sa papuntahin ng Diyos, handa mong gawin ano man ipagawa sa iyo ng Diyos because you believe in His Word.
Hindi ka natatakot, hindi ka nagdududa because you believe in His word and intervention. Sana, kahit may pagkakataon, may mga miyembro, tandaan nyo, leadership in the church is not just getting things done. That's the difference between managers and leaders. You're not just managers who are tasked to do something. You are a leader who are called to take care of God's people. Kung may mahina, huwag niyong pintasan. Huwag niyong itakwil, huwag niyong ilayo, huwag niyong pandirian. Kung kailangang ituwid, ituwid natin. Kung kailangang pangaralan, pangaralan natin. Pero yung may pagmamahal, may pagmamalasakit, may paggabay. At yung pagnanasa na handa mo silang ilapit sa Panginoon. Faith that knows how to intercede. Amen. Maniwala kayo. You will see how Jesus is good and powerful. You will truly experience a true and organic encounter with Jesus. Amen? Sabi nga sa Hebreo 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Kaya it's all about faith. Because it's all about grace. It's all about Jesus. Kailangan sumampalataya tayong may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala. Hindi tayo sa sarili nating pagsisikap. Kaya aasa lang tayo. Yuyuko, titiwala, magpapasako, magmamalasakit. Yan ang panawagan sa atin. Kaya mga kapatid, gusto ko makita ninyo na yung true encounter kay Jesus is faith receives healing according to God's grace. Sabi ng Panginoon, dahil sa pagkamangha niya, dahil sa pananampalataya ng lalaki, ang sabi, umuwi ka na, mangyari ang hiniling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras din yun, gumaling ang kapitan. Nakita nyo dito, no? Healing came instantly, completely, and without condition. Pero always remember this. Kahit great yung faith ng lalaki, it is not his faith that healed. It is the grace of God. The grace of God did heal the servant. Ano yung great faith? Faith was simply the channel. Imagine nyo na lang yung dam saka yung conveyance. Yung faith, yung conveyance, and this is the dam. Andito yung reservoir, andito yung tubig, nandito yung healing. Ito yung faith. Hindi dadaan ito yung kagalingan, ito yung grace, andito yung healing, andito yung tubig. Amen? Ito yung faith, yung tubo. Di ba? Kaya siya nakarating sa iyo. Hindi dahil may tubo, kasi kahit may tubo, kung walang dam na source of water, walang healing. So, ano yung faith? Siya yung daluyan. This is the channel of blessing, the channel of healing. And bakit mahalaga na great faith? Kasi iyon yung diameter. Mas malaki yung tubo, mas malakas yung kayang dumaloy na pagpapalat kagalingan. Kaya God is encouraging us to have great faith. Not for us to experience, just to be credited for something good, but for us to freely experience His grace. Amen. So channel yun. Kaya maganda may faith tayo na malaki kasi malaki yung channel. Pero again, wag natin pagmamalaki. Kasi kung walang source yan, wala pa rin dadaloy. Kaya at the end of the day, it's not about our faith. It's all about grace. All about Jesus. Kaya nga, sa oras na to mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Let us have a reflection. As we sleep later, let us ponder.
Do I come to Jesus with humility or entitlement? Pag ako ba nagdadasal sa Panginoon, ako ba'y nagpapakumbaba o mayabang? Do I trust His Word even when I don't see results? Nagtitiwala ba ako sa salita ng Diyos kahit hindi ko pa nakikita yung resulta? Is my faith to see is to believe, or to believe is to see? Anong uri ng pananampalataya meron ka? Pakita mo muna bago ko maniwala, or naniniwala ka na bago mo makita. Do I carry others in prayer? Sa iyong pagtulong at pananalangin bago matulog, sino-sino ang mga pinagdarasal mo? Pinagdarasal mo man lang ba ang simbahan? Pinagdarasal mo lang ba ang pastor? Pinagdarasal mo man lang ba ang mga naglilingkod sa Panginoon na nagpapagod? Pinagdarasal mo man lang ba yung mga tao kilala mo, may sakit, may pangangailangan, naghihirap, nagugutom, malayo sa Diyos? Or you only pray for yourself? Let us reflect. Kasi dalawa lang naman yan, kapatid, ngayong gabi eh. Pwede ikaw yung centurion. You are the one who is praying for someone else. You are the servant. Nakahiga, helpless, unseen. Pero whichever and whoever you are, the good news is, with great faith and by God's grace, Jesus responds to faith wherever it came from. Tutugon ng Diyos. Sasagot ng Diyos. Pagkat with your true encounter. Amen? Kaya sana mga kapatid, natutunan natin ngayong gawing ito that great faith is not loud, it is low. Kaya hindi nyo nakitang sumigaw yung centurion, hindi nyo nakitang nag-demand kasi siya ay officer, hindi nyo rin nakitang nagmayabang siya at nag-show off. Yet Jesus said, I have not found such great faith. Namangha pa rin ng Panginoon sa kabila ng hindi pag-iabang ng centurion. Alam niyo kung bakit? Take note of this three. Take note of this three lesson from the story of the centurion. Because great faith bows low, marunong yumukod ng mababa. Marunong magpakumbaba. Great faith trusts deeply. Marunong magtiwala, sumunod, at magpasakop sa salita ng Diyos. And great faith loves beyond itself. Ang dalisay at malaking pananampalataya, handang magmahal higit sa kanyang sarili, higit sa kanyang personal na pangangailangan. Yan ang dalangin ko sa Panginoon. Nangyari sa buhay nating lahat. Yan ang dalangin ko sa Panginoon. Nabigyan nawa tayo ng Diyos ng isang pananampalatayang mapagpakumbaba, isang pananampalatayang napasasako, at isang pananampalatayang handang magmahal sa sinuman sa pangalan ng ating Panginoon. Sana mga kapatid, sa gabing ito ay napagpala tayo at naging pagpapala tayo at magiging pagpapala pa sa maraming tao. In Jesus' name. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa Lord sa mga salita niya na ating napakinggan. At patuloy po tayong manabik sa ating mga gawain, kagaya po ngayon. Midweek Fellowship, 6 to 8
p.m. Youth Fellowship, Saturday po, 5 to 6:30 p.m. At ang Sunday Fellowship, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. Bago po tayo magtapos, pastor natin, mahal natin. At ang community ng lingkod, mahal natin. Siyempre po, pamilya natin, mahal natin. At ang tema ng taon, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na patotoo. God bless us. We're happy that